You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, sa umaga pong ito, kumusta po kayo? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa biyaya at awa po ng Panginoon, ay malakas po at patuloy pong gagamitin at magpapagamit sa ating Diyos, sa kanyang kaluwalhatian at para po sa pangangaral ng kanyang mga salita. Kung inyo pong nakita sa pamagat natin ngayong umaga ng ating pag-aaral, ang title po ay Are We Physically Healed by Jesus' Stripes? Alam niyo po mga kapatid, sa atin po sa Pilipinas ay usong-uso yung mga faith healers. Usong-uso kapag nagkakasakit ang tao at wala pong kakayahan na magpadoktor o kumonsulta sa mga mga medical doctors, ay kukonsulta po tayo doon sa tinatawag nating mga faith healers. Mga albularyo ang tawag po natin doon. Gumagamit po sila ng mga kakaibang kapangyarihan, gumagamit po sila ng mga ibang pamamaraan ng panggagamot. At ito po mga kapatid ay usong-uso lalo na sa mga probinsya, sa mga lugar na rural at doon sa mga lugar talagang probably walang access sa pagpunta sa doktor at sa hospital. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung ito'y uso sa ating bansang Pilipinas, uso rin to sa ibang mga bansa, lalo na po doon sa mga mahihirap ng mga bansa katulad ng Africa, na po yung mga third world country, na talagang may mga ganoong klase ng pananampalataya at paniniwala. Maging ang Biblia ay meron pong mga ganitong klase ng binabanggit na pagtuturo na mga manggagamot na hindi talaga galing sa siyensya at sa medisina, at ang tawag nga po sa kanila yung mga faith healer. Ayan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, meron pong isang mas malupit na pangyayari sa paglipas ng mga panahon, kasi po, ito pong mga faith healers na ito'y nakapasok sa pananampalatayang relihiyon.
Hindi niyo po ba napapansin? Yung mga faith healers, gumagamit din po sila ng mga katagang Diyos, na ang nagpapagaling daw ay Diyos, pananampalataya sa Diyos. Ang tanong, sinong Diyos? Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maging ang mga relihiyon, ang mga pastor, ay gagahibla na ang diferensya sa pagiging mga fake healers. No? Bakit po? Kasi po, sila po'y gumagamit din ng mga salita ng Panginoon. The only difference is, yun pong ibang mga faith healers na mga manggagaway o mga albularyo, hindi sila gumagamit ng Word of God. Pero ito pong mga pastor, gumagamit po sila ng Bible. At gumagamit po sila ng mga talata sa Bible para sa kanilang mga ginagawang pagpapagaling. At ewan ko po kung naka-attenda kayo ng mga healing crusade. Alam niyo po, tuwing Biyernes, itong si Eddie Villanueva, meron siyang healing crusade. Kaya ang title ng programa niya, Jesus the Healer. JIL po ito. JIL. Na po? At yun po yung kanyang pinapaniwala sa mga tao na merong kapangyarihan ng pagpapagaling. Na po? For these miracle workers, for Eddie Villanueva and so many prosperity, Pentecostal, charismatic preachers, yung ministeryo ng pagpapagaling ay nasa kanila at patuloy pang dapat gawin ng mga iglesia at mga pastor sa panahon ngayon. In fact, tumatagal nga yung kanilang ministeryo. Hindi po ba kayo nagtataka? Padami rin sila ng padami. At sila most of the time yung nasa radyo, sila yung nasa telebisyon, nasasabihin sa'yo, patong mo yung kamay mo sa radyo at sumabay ka sa aking panalangin. O kaya, kagaya ni Oral Roberts, ni na kung sino-sino yung mga na pumapatong yung kamay sa telebisyon at sasabihin, isabay mo, yung ipatong mo rin ang kamay mo sa telebisyon, tapos yung isang kamay mo, kung saan mayroong sakit, ipatong mo, padadaluyin natin yung kapangyarihan ng Diyos sa telebisyon, papunta dun sa yung karamdaman. Nakakita na ho ba kayo ng ganon? O kaya naman katulad ni Benny Hinn, na aaten ka dun sa kanyang krusada, papupuntahin ka dun sa harapan, patutumbahin ka ng patutumbahin doon, no? At nagkikikisay at sasabihin magaling ka na. Ngayon, hindi po natin pag-uusapan yung authenticity ng healing, granting for the sake of argument na may gumaling. Ngayon, ang tanong, anong pinanggagalingan ito? Siguro po mga kapatid, kung merong isang talata na gamit ng mga Pentecostals at ng mga charismatic movement na ito, ay ang Isaiah 53 verse 5. Po, narinig niyo na po ba yung Isaiah 53 verse 5? Palagay ko po, kung kayo po'y mahilig manood sa mga pastor na Pentecostal, narinig niyo na ito. Pero take note, bakit po hindi lang pastor na Pentecostal ang gumagamit nito? Nadidinig ko rin po ito sa mga pastor ng Unida, pasensya na po kayo. Pero magkadiretsohan na po tayo para maintindihan natin. At kung kayo yung mga miyembro at ginagamit po ng pastor ninyo, lalo kung Unida, ang verse ng Isaiah 53 verse 5, sa konteksto ng physical healing, sawayin mo si pastor. Sa pagmumukha ni pastor, sabihin mo sa kanya, Pastor, nag-aral ka ba? Dahil iyang Isaiah 53 verse 5 is never to be used in the context of physical healing. Ito po ang sinasabi. Sabi po na Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Gaano karaming pagkakataon ng mga pastor ng aral na ginamit ang talatang yan. Alam niyo po mga kapatid, Isaiah 53 is the most renowned Old Testament passage on Christ's atoning work. In fact, ako nga po ang tawag dito sa talatang ito ay ang first gospel. No? The gospel according to God in the Old Testament. Why? Kasi po dito binanggit yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor Well, di ba?
ang unang proclamation of gospel, yung tinatawag na proto-evangelium, yung sa Genesis chapter 3 verse 15. Yeah, pero doon po hindi binanggit na literal, na mas malapit sa Panginoong Hesukristo. Yung seed ng babae, di po ba binanggit doon? Mula sa seed ng babae ito, magmumula ang dudurog sa ulo ng ahas. That is the proto-evangelium eh. Yung unang kapahayagan na magmumula sa babae ang magiging tagapagligtas na dudurog sa ulo ni Satanas. Pero mga kapatid, yung unang talata sa Biblia na nagpahayag kung ano ang gagawin ng tagapagligtas, ito po yun, Isaiah 53. Specifically yung verse 5. It contains the vivid and precise prophetic imagery. Ito po yung paglalarawan ng napakalinaw na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pagdurusa na mangyayari sa kanya sa krus ng Kalbaryo. At yung stripes, yung by His stripes, we are healed, ito po ay pagpapahayag kung ano ang kanyang mararanasan, mga hagupit na kanyang dadanasin sa mga kamay ng mga Romanong sundalo. Literal yon, na po. Literal po yun na talagang siya'y hahagupitin. Siya po'y makakaranas ng parusa. At ito po mga kapatid ay magbibigay ng kagalingan. Ayan. Ang tanong, anong kagalingan ang dinala ng mga lahatay ng Panginoong Hesukristo? Dito po papasok ang napakalaking pagkakamali ng mga pastor na Pentecostal ni Eddie Villanueva ng JIL, ni Kiboloy at ng kung sino-sino pang mga Pentecostal. And I would like to cite some. Sa umaga pong ito, I would like to cite some pastors. Pentecostals and charismatic teachers routinely claim that Isaiah 53 verse 5 and even some pastors of UNIDA are claiming this. Ito raw po'y proof of physical healing. Nakakalungkot pag may mga karamdaman yung mga miyembro, papatungan ng kamay ni pastor, sasabihin, I claim in Jesus' name, by His stripes we are healed. Naku po naman. Hindi niyo pa ho ako narinig kahit kailan na kapag mananalangin sa may karamdaman, ipatong niyo po ang kamay niyo sa telebisyon. O ni minsan ay narinig niyo akong nanalangin ng ubod ng yabang na panalangin na I claim in Jesus' name, by the blood of Jesus on the cross of Calvary, by His stripes that you are healed. Pero gaano karaming ganong kayayabang na pastor? Gaano karaming ganong mga pastor na manalangin na para bang they have authority, claiming something that is not. Let us go and let us study. Joseph Prince, for instance. Hindi ko po alam kung narinig na to si Joseph Prince. Kung hindi pa, huwag nyo nang hanapin. Dahil kung matatagpuan nyo, maliligaw lang kayo. Ito pong si Joseph Prince, sikat na sikat po ito ngayon. Ano po? At ito po yung pastor na naniniwala at propagationist ng physical healing. At ano po sabi niya? Sabi niya po ito, pakinggan nyo. What came on Jesus was not just the whip, the stripping the flesh of His bare back, but your sicknesses and diseases. Ano daw ang ginawa at naranasan ng Panginoon at ano pong nadala sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon? Hindi lang daw po latay physically, kundi maging ang inyong mga karamdaman. Each time daw na hinagupit ang Panginoon, every form of sickness and diseases ay inilatay, katulad po ng arthritis, cancer, diabetes, COVID, bird flu, dengue. It all came to Him. Yan po yun. Ewan ko saan niya nakuha yung doktrinang yun. Lahat daw po yun ay ipinapasan sa Panginoong Hesukristo. Lahat daw po ng sakit ipinasan sa Kanya. The chastisement for our peace was upon Him. Yun ang sabi niya. And by His stripes we are healed. So today, ang sabi niya, today, healing is your right. Karapatan mo ang healing. Because Jesus paid the price for your healing. Yun naman mga nanonood. Yes, praise the Lord. So if the devil says you cannot be healed,
You just need to say, I declare in Jesus' name, because Jesus paid for my healing. Disease has no right to be in my body. I am healed in Jesus' name. Narinig nyo na po ba yung ganon? Kay Joseph Prince lang ba yun? No. Narinig ko na po yun sa mga pastor ng UNIDE. Narinig ko na po yun yung mga naturuan ng G12. Naturuan ko na po yun ng mga pastor na nag-EGR. Narinig ko na po yun sa mga pastor ngayon kung magsipanalangin. Na ang turo, every curse, every sickness that was supposed to fall on you, it fell on Jesus instead. So, Jesus bore every one of those stripes so that you can walk in divine health all the days of your life. The price has been paid so that you can rise up, get out of your bed, and get out of your afflictions. Wow. So ito pong view ni Joseph Prince na ito ay hindi lang siya, kung hindi common sa mga Pentecostal at charismatic preacher. Ito rin po ang naging trabaho niya si Mike Velarde. Gaano karami ang nabola ni Mike Velarde, kabilang ang mga simbahang Katoliko na hanggang ngayon ay ginagamit niya sa kanyang propaganda ng fake healing na ito. Napakadali kasi po tayong mga Pilipino mapapaniwalain. Gaano karaming himala ang mga nangyayari, even the Roman Catholic Church. Gaano karaming himala ang sinasabi ng Roman Catholic. Mapapaniwalain sa patuloy na paggawa ng mga hiwala sa panahon daw ngayon. By the way, I would like to discuss that in some other time, yung tinatawag na cessationism. So, ibang panahon na natin pag-aralan yon. Pero kung nakikinig ka sa akin, nag-aral ka, naiintindihan mo na yung aking sinasabi. Pero ito si Joseph Prince, sinundan pa ito ni Kenneth Hagin. Narinig niyo na po ba yung si Kenneth Hagin? Sikat din ito na Pentecostal. At itong pastor na ito, nagpapatumbling at nagpapagulong-gulong din. At mahilig din po sa mga ganitong klase ng himala. Si Kenneth Hagin naman, ang ginagamit niya, yung 1 Peter 2:24. Narinig niyo po ba yun? Magkapatid po yan. 1 Peter 2:24 at Isaiah 53 verse 5. In fact, si Peter po, kinonfirm niya yung sinabi ni Isaiah sa 53 verse 5. Ang sabi po ni Peter, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So that is a New Testament quotation of Isaiah 53 verse 5. And Kenneth Hagin claims by reading his personal experience of divine healing. Sabi ni Kenneth Hagin, isang araw, ako ikay nagising 1:30 in the morning with severe symptoms of heart attack. I knew something about such symptoms because I have been bedfast and given up to die with a heart condition as a teenager. Bata pa ako, meron ako congenital disease. So, alam ko yung pakiramdam ng inaatake sa puso. So, narinig ko ang demonyo, ang sabi sa akin, you are going to die. This is one time you're not going to get your healing. So, yun daw sabi ni Satanas sa kanya. So, ang sinabi po ni Kenneth Hagin, tinanggal niya yung cover ng kanyang higaan and tumawa siya ng tumawa. Tawa raw siya ng tawa. Ang tanong daw ni Satanas sa kanya, ba't ka tumatawa? Ba't ka tawa ng tawa? Ang sagot daw ni Kenneth Hagin, tinatawanan kita, Satanas. No, I am laughing at you, Mr. Devil. I don't expect to get my healing. I am not expecting to get my healing because Jesus already got it for me. Now, in case you can't read, I will quote to you, devil, 1 Peter 2:24. And I did. I quote to the devil 1 Peter 2:24. And you know what happened? After quoting the last phrase, by whose stripes ye are healed, I said, now if I were, I was. So I don't have to get it. Jesus already got it. And because Jesus got it for me, I accept it, I claim it, and I have it now.
Kaya sabi niya mga kapatid, now you just need to gather up your little symptoms and get out of here, Mr. Devil. Ganun din mga kapatid, kayo din, you can claim that. For Higgins, for Joseph Prince, and countless Pentecostals and charismatic preachers, supernatural healing need only to be spoken into reality. Kaya po common yung claim, receive, command, accept. No, hindi niyo po ba na? Kaya po, may ginawa na po ako sermon doon, galit na galit yung isang miyembro eh. Meron po isang kapatid na dati, tuwang-tuwang pinapanood ang Tinig ng Pag-asa. Sabi niya, ikaw pastor, ang hinahangaan kong pastor. Napakahusay mong mangaral ng salita ng Diyos. Pero nung nagsermon na po ako, tungkol doon sa claim, declare, command. Ang sabi niya po, Pastor Kamya, ikaw ang pinakamayabang na pastor. Sapagkat sa mga pinagsasabi mo, anong karapatan mong pigilin ako na i-claim ko ang aking healing? Anong karapatan mong pigilin ako na i-claim ko yung aking, i-command ko yung, at i-declare yung gusto kong mangyari? Mga kapatid, namuhi po siya sa akin, tinanggal ako sa Facebook, at ngayon, ako na po yung walang kwentang pastor para sa kanya. Dahil na-impluwensyahan nga po ng mga pastor na Pentecostal na ito. Isa pa ho sikat na babae, si Joyce Meyer. Alam niyo po ba yung mga turo ni Joyce Meyer? Walang kaibahan yan kay Kenneth Higgins. Walang kaibahan yan kay Kenneth Copeland. Walang kaibahan yan sa mga Pentecostal katulad po ni na Joseph Prince. Alam niyo po, magaling lang si Joyce Meyer kasi matalino yan. So Joyce Meyer expand on that idea katulad ni Kenneth Higgins. So sabi niya, arguing that Satan is involved in the illegal activity of inflicting sickness on us. Ganun niya inilatag. Si Satanas daw ang nagbibigay ng karamdaman sapagkat naparito raw si Satanas hindi lang para magnakaw, hindi lang para magbigay ng kasinungalingan, kundi pumuksa. So kasama po yun. Kinokot niya po yung John chapter 10 verse 10. No? Joyce Meyer expand the idea. So ang tanong, how do you stand against sickness according to her? So for a starters, ang sabi ni Joyce Myers, you need to plead the blood of Jesus against sickness and over every part of your body, even your immune system. You can command your organs, your blood cells, and so on. Then speak the word over your body. You can pray, Father, I believe it's your will that I be in health. I believe that by the stripes of Jesus I am healed. Your word is health and life to my body, and it will accomplish that which you please and purpose. Wow! Kakaiba? According to Joyce Myers, healing is a right, but it isn't always claimed by those Christians. Karapatan daw natin ang kagalingan. Uutusan lang daw natin. I-claim lang daw natin ang Isaiah 53 verse 5, ang 1 Peter 2:24. And we can expect healing. Healing is your right, according to Joyce Myers. It needs to be confessed into reality. It needs to be spoken into existence through the power of faith. So like Joseph Prince, like Kenneth Higgins, Joyce Myers describes a potential atonement that requires our activation. That's a cruel doctrine to inflict on Christians who have sought healing but continue to spend their lives in wheelchairs, on respirators, on chemotherapy, and on medications. Now, the belief that Christ's physical suffering somehow guarantee our physical healing in this life isn't merely an abuse of Scripture. It is a form of mental and spiritual torture para doon sa mga
naniniwala sa teaching na ito pero hindi na i-experience yung katotohanan nito. Pinapalabas ng mga pastor na ito yung lalong habag na sitwasyon at pagkaawa sa sarili ng mga taong hindi naman talagang gumagaling. Dumarating tuloy sa punto na ang kanilang pananampalataya sa huwad na turo ay nagbibigay ng galit at sama ng loob sa Diyos na hindi sila pinagaling sa kanilang karamdaman. It is a lie that has left many churchgoers disappointed with the gospel. Rather than longing for their heavenly home, they are gripped by unrealized expectation in the here and now. Mga minamahal na mga kapatid, ito pong mga tao tuloy na ito and the sickness they struggle will leave them feeling with like failures who lack the necessary faith to claim the healing that they think is rightfully theirs dahil ito ang turo ng mga pastor na ito. Mga minamahal na mga kapatid, the fact that everyone still dies should be a proof enough that on this side of eternity, all people are subject to Adam's curse. Ang realidad na lahat ng tao ay mamamatay. Hindi nga lang sabay-sabay, hindi pare-parehas. Lahat tayo mamamatay ay isang palatandaan mga kapatid na lahat tayo'y naapektuhan ng kasalanan ni Adan. Tama po ba? We will all die. Hebrews 9:27. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. So physically and spiritually, people will die. Walang solusyon yon mga kapatid. Walang solusyon yon. Sa ngayon, walang solusyon yon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, nung ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ituturo lang natin ang tamang perspektibo ng mga talata ng Isaiah 53:5 at ang 1 Peter chapter 2 verse 24. Ano ba ang dinala ng Panginoon? Ano ba ang nasolve ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Ano ba ang kanyang ginamot? Alam niyo po mga kapatid, lahat ng tao ay mamamatay. Sickness is a very real part of life in this fallen world. And no amount, take note, no amount of claiming, no amount of divine health is going to change that. Sapagkat maging ang mga disciples, ewan ko po kung paano ba iniintindi ito ng mga Pentecostal na pastor na ito at kung hindi talagang panggagancho, panloloko, pang-i-scam ang kanilang ginagawa sa mga tao. Sapagkat even the disciples in the early church, wala ho kayong marinig, mababasa ni isang disipulo ni Kristo na nirebuke ang physical ailment. Wala po akong nabasa. Wala po ni isang mangangaral sa Biblia na nirebuke ang physical ailment. In fact, ang mga nababasa ko, they dealt with physical ailment as best they could like everybody else. Hindi niyo po ba naiintindihan? Si Apostol Pablo, iniwanan niya si Trophimus during their one of missionary journey because Trophimus was sick. 2 Timothy 4:20. Si Pablo na po ito. Nangangailangan siya ng kasama sa kanyang missionary journey. Iniwanan niya si Trophimus kasi may sakit ito. Bakit hindi ginawa ni Pablo? I claim, I declare, in Jesus' name, you are healed. Ano yun? Mahina pananampalataya ni Pablo? Bakit po? In fact, si Pablo rin, nirekomenda niya si Timothy na huwag uminom ng tubig lang, kundi lagyan ng konting alak yung kanyang tubig kasi may sakit sa sikmura si Timoteo. 1 Timothy 5:23. Huwag kang iinom ng tubig lang, haluan mo ng konting alak kasi ang alak ay mabuti sa sikmura.
Konti lang, oh. So, ibig sabihin, even Paul recognized that there is such thing as disease, there is such thing as sickness that needs to be dealt with. At hindi po yun nasolusyonan nung namatay si Kristo, di sana dinala na ni Jesus yun. Ano yun? Mahina pa ng palataya ni Timoteo. Mahina pa ng palataya ni Pablo at mas malakas ang pananampalataya mo ngayon to claim, to declare, to command your healing. Philippians 2:25-27, Epaphroditus got sick. He nearly died. Philippians 2:25-27. And sometimes, take note, God sent sickness to discipline members of His church. 1 Corinthians 11:29-32. And even the Apostle Paul. Mga minamahal na mga kapatid, anong problema kay Apostle Paul? Mali siya ng prayer? Mali ba ng panalangin si Pablo? Mali ba yung panalangin niya na not my will but your will be done? Ano ba ang tamang panalangin? Ang prayer kasi ni Paul 3 times niyang hiniling sa Diyos na pagalingin yung kanyang tinik sa laman Pero 3 times din, hindi siya pinakinggan. Ano ang mali? Sana, kung ang magtuturo si Kenneth Higgins, kung ang magtuturo si Mike Bilarde, kung ang magtuturo ay ang mga Pentecostal na pastor na ito, sasabihin nila kay Pablo, Paul, mali ka kasi ng prayer Paul, dapat kinlay mo. Dapat dineclare mo. Hindi dapat ganun. Hindi na mangyayari yung 3 prayer mo. Dapat isa pa lang, galing ka na. Paano? Dapat dineclare mo, in Jesus, by the stripes of Jesus, I am healed. Di gumaling sana yung tinik sa laman mo. Ganun po ba? Mga kapatid naman, sana naiintindihan nyo ito. Mula ho ngayon, mga kapatid, pag may narinig kayong ganitong pastor, sawayin nyo, itama nyo, hindi ho tumatuwid. Na pumunta tayo, what does Isaiah 53 verse 5 promise? Pag-aralan na po natin yung verse. Kasi, Pastor Kami, paikot-ikot ka na. Ano ba, stand mo dyan? Paikot-ikot ka na, hindi turo mo na kung ano yung Isaiah 53 verse 5. Mga minamahal, na po, Isaiah 53 verse 5, and 1 Peter 2:24, hindi po ito promise ng kagalingan at unblemished health for all Christians. Pag-aralan po natin mga kapatid, Christ died for believers to separate them from sin penalty, so it can never condemn them. The record of their sin, the indictment of guilt that had them headed for hell, was nailed to the cross. Sa pamamagitan po ng mga latay ng Panginoong Hesukristo, yung kaparusahan ng kasalanan na nagawa natin na magdadala sa atin sa impyerno, ipinako po yun sa cross ni Kristo. Colossians 2:12-14. Jesus paid our debt to God in full. In that sense, all Christians are freed from sin penalty. They are also delivered from its dominating power and made able to live to righteousness. Romans 6:16-22. Itong mga talatang ito ay patuloy na nagpapaulawa at nagpapakita kung ano ang pinagtagumpayan ng mga latay ni Kristo. Peter describes this death to sin and becoming alive to righteousness as a healing. Dinidescribe ni Pedro na ang ginawang pagpapatawad, pagpapalaya sa kasalanan, ay dinescribe niya bilang healing because we are all sick and dead spiritually. By His wounds, you are healed. This too is borrowed from the Old Testament prophet when he wrote by His scourging we are healed. Isaiah 53 verse 5. Mga minamahal na mga kapatid, pasensya na po kayo pero ang dami kong pastor na nakikitang ganito. Masama ho bang i-claim? Masama ho bang hilingin na sa pamamagitan ng kanyang mga latay ako'y gumaling?
Hindi po masamang humiling ng kagalingan. Don't get me wrong. Hindi po masamang mag-pray ng healing. Don't get me wrong. Kung sasabihin ko sa inyo, wala nang pagpapagaling ang Panginoon. No? Baka namin misinterpret nyo ako. Pero maling-mali ang pinaggagawa ng mga pastor na ito na i-claim mo yung Isaiah 53 and quoting it as parang talisman at kapangyarihan. Kasi po yung Isaiah 53 verse 5, hindi physical healing ang binabanggit doon. The healing here is spiritual, not physical. Neither Isaiah nor Peter intended physical healing as the result in this reference to Christ's sufferings. Tandaan po ninyo, physical healing for all who believe the results from Christ's atoning work. Ulitin ko po, maganda to, pakinggan nyo. Physical healing for all who believe thus result from Christ's atoning work. But such healing awaits a future realization in the perfection of heaven. Tama naman po, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling din tayo pisikal. Pero kailan yon? Hindi yun ngayon. Yung pong kagalingan na yon, kapag ang Panginoon ay bumalik, babaguhin niya ang lumang katawan. At ang lumang katawan na ito ipapalitan ng katawang panlangit na hindi na makakaranas ng sakit, ng kamatayan habang panahon. That is only then Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter chapter 2 verse 24 will come into a reality. Amen? Naintindihan niyo po ba yung context, no? In resurrection glory, pag nabulok at namatay ang katawang ito, believers will experience no sickness, no pain, no suffering, or death. Saan ito nakasulat? Revelations 21:1-4, Revelations 22:1-3. Nasa dulo na po ito ng banal na kasulatan. Nakuha niyo po mga kapatid. Lahat naman mamamatay. Ang tanong what about the healing that Jesus did? Bakit si Jesus nagpagaling? Wala pong question doon. Ang Panginoong Hesukristo nagpagaling to prove what? To prove that He is God. To prove of His deity, the proof of His deity. Si Lazarus binuhay sa mga patay. To show that He has power over death. Pero ang tanong, si Lazarus ba namatay uli? Yes. He eventually died again. People were healed. People were healed during the time of the Lord. Yung babae, hinipulin laylayan, gumaling. Pero ang tanong ito, namatay din ba yung babae? Yes. Sapagkat the curse of the law was still there. Hindi nawala yung sumpa na yun. At ito po'y hindi mawawala hanggat ang Panginoon ay hindi bumabalik. Even the apostles suffered sicknesses. They died. And we will die. Kaya nga po kung ganito ang paniniwala mo mga kapatid, kung ikay Kristiyano at ganito ang paniniwala mo sa doktrinang ito, makakapamuhay kang payapa. Kasi mamamatay ka rin naman. Ikaw, ako, mamamatay din tayo. Kung sa karamdaman, di natin alam. Kung aksidente, di natin alam. Kung masundot ng karayo, matetano, namatay, mamamatay tayong lahat. We cannot escape that because that is the curse of sin. Eh, sabi mo, di ba si Jesus na pagtagumpayan na? Yes! Yes! Pero kailan ang effect nun? Spiritually, it affected us. Tayo po mga kapatid ay pinatawad na sa kasalanan. Tayo po yung mga bago ng nilalang. Pero part pa rin ito ng Ordo Salutis. Part pa ito ng Order of Salvation. Ito ang palpak ng mga turo ng mga pastor na hindi mga natutunan ang doktrina. Ang akala po nila, pag na-born again ka, tapos na. Tandaan po ninyo, ang pagkatapos po, ang culmination ng Ordo Salutis ay glorification. Nakuha niyo po? Glorification. At kailan mangyayari yung glorification? Pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. No, medyo, ewan ko pa kung naiintindihan yung mga pinagsasabi ko mga kapatid, pero basic naman po ito.
Basic naman po ito. Those who claim that Christians should never be sick because there is healing in the atonement, dapat i-claim nyo rin na ang mga Christian hindi dapat mamatay because Jesus also conquered death in the atonement. Nakuha nyo po? Ito simpleng argumento lang. Kung kiniklaim ng mga pastor na Pentecostal na ito, na yung latay ng Panginoon, dinala niya ang lahat ng sakit. At dapat i-claim lang ito. No, i-claim lang ito ng pananampalataya and you can have it. By declaring it, you can have it. I-declare mo na rin at you need to claim na ikaw ay hindi mamamatay. Dahil pati kamatayan na claim ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, if that is your point. No? My point is, I believe that. Sa latay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pinagaling niya ako physical. Pinagaling niya ako spiritual. And He even conquered death. Kaya nga po, pag namatay ako ngayon, bubuhayin niya uli ako eh. Pero yung paggaling ko sa physical, hindi pa yun ngayon. Pagkatapos niya akong buhayin sa mga patay, at kung darating siya bukas na buhay pa ako, instantaneous, babaguhin niya ako ng katawang hindi na nabubulok. At doon po, wala nang kamatayan yun. Wala nang sickness doon. Wala na pong pagdurusa ron. Doon pa ho yun. Yun po yung problema ng hindi pagkaunawa sa order of salvation. The central message of the gospel, take note, is deliverance from sin. It is the good news about forgiveness. It is not health. So the central message of the gospel is deliverance. Paglaya sa kasalanan, hindi paglaya sa sakit, paglaya sa cancer, paglaya sa sakit sa bato. Na kung ano-anong mga sinasabi ng mga pastor na huwad na ito. Kaya ito po sasabihin ko sa inyo, kung may papasyal sa inyo, may sakit ka, pupunta si pastor, magde-declare, by the blood of Jesus, in the cross of Calvary, I pronounce healing. Niloloko ka. At ang pastor na ito, hindi alam ang pinagsasasabi. Pero kung may pastor na lalapit at sasabihin, Panginoon, naniniwala po kami na ang aming mga katawan ay mamamatay. Naniniwala po kami na may kapahintulutan kang mangyari ang lahat ng bagay. Hihina, magkakasakit kami, at maaaring ang karamdamang ito ang maging dahilan ng aming pagkamatay. Tulungan mo kaming maintindihan ito, Panginoon. Dudulog po kami sa mga manggagamot. Magpapagamot po kami, Panginoon. Humihiling po ako katulad ni Apostol Pablo ng kagalingan. But not my will, but your will be done. Yun ang pastor na nakakaunawa kung ano ang doktrina at nananangan sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Amen? Christ was made sin. Take note, Christ was made sin. He was not made disease. So, ibig sabihin, He died on the cross for the sin, not for the sickness. Ulitin ko, simple lang to. Christ was made sin. Wala siyang kasalanan, but He was made sin. He was not made disease. So, He died on the cross for the sin and not for the sickness. Peter makes it clear. 1 Peter 2:24. Ito na po tayo. Basahin niyo pong matindi at unawain ang 1 Peter 2:24. Maganda po, post niyo to sa timeline ninyo. No? 1 Peter 2:24. Ano pong sabi? Christ wounds heals us from sin, not disease. He Himself, ang sabi ng talata, bore our sins in His body on the cross. Why? So that we might die to sin and live to righteousness. Nasaan naman ang physical healing diyan? Nasaan naman ang physical healing diyan? Well, ang sagot ay ito. Yes, there is healing.
on that. But the healing is obviously not fully realized in the present. Christians, take note, Christians and non-Christian alike will still feel the effects of the curse and will ultimately die. Our ultimate perfect healing is certain, tiyak. But it awaits us in the same way that we still await our resurrection bodies. And that shouldn't bring disappointments to the present life. Rather, it is a glorious future reality for you and for me, and we need to anticipate with great joy. Huwag kang malungkot, kapatid, kung may sakit ka ngayon. Huwag kang magdamdam kung nasa kabigatan ka ng karamdaman. Meron kang dapat ipagpasalamat. At ang dapat mong ipagpasalamat kasi pinili ka ng Diyos sa kaligtasan. Pasalamatan mong ikaw ay may eternal life. Pasalamatan mo na ang Panginoong Hesukristo na iyong sinasampalatayanan ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Dinala ang ating mga kasalanan. Sa kanyang mga latay, tayo'y gumaling. Yes, tanggapin natin, physical at spiritual. Pero yung physical na healing na yon, to be fully 100% effective na hindi na tayo magkakasakit uli kahit kailan, ay sa pananampalatayang iyon ay sa pagbalik ng ating Panginoon. Maling-mali sa mga itinuturo ng mga pastor na Pentecostal, charismatic, at kung sino-sino pang mga hindi nakakaunawang pastor ng G12 na i-claim mo lang, i-declare mo lang, i-command mo lang, ay matatanggap mo ang iyong healing. I hope na intindihan niyo, mga kapatid. Again, I am here praying for you. Kahapon po, nagbabad po ako maghapon sa pananalangin sa isang bata, si baby Ayela Almasar. Nasimula po ng umagay, dumaan na sa karayom, dumaan na po sa blade ng hiniwa ang kanyang babying katawan para po ayusin ang problema ng batang ito sa puso. Nakipagniig po ako sa Panginoon sa panalangin at humiling sa Panginoon na pagkalooban ng batang ito ng kanyang kagalingan. But sa dulo ng aking panalangin, lagi kong sinasabi, hindi ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo ang masunod, Panginoon. Every time nadudulog ako sa mga may karamdaman sa cancer, katulad ni Ate Esther Bautista, ni kapatid na Debbie Bernabe, at sa mga may edad na sa gulang, kagaya ng Kakan Loli Atanasio, ni Nanay Engay Hinido, yung mga kapatid, si Kuya Ato Duatin, yung mga may problema sa financial, may mga pangangailangan, every time nadudulog ako sa Panginoon, never kong idineklara. Never akong nag-pronounce ng kung ano-ano. At ang lagi ko lang hinihiling, kung kahabagan mo, Panginoon, magpapagaling ka. Katulad ng pagdaing ko para kay Kuya Danny Paredes sa kanyang pangangailangan, sa kanyang kagalingan. Katulad din ng paghiling para sa aking may bahay na pahiram pa sa akin dahil katulong ko siya sa ministeryo. Alam niyo po, minsan nagiging sakim ang aking prayer. Sapagkat humihiling ako ng prayer para sa kagalingan ng misis ko, minsan ang iniisip ko, sarili ko. Kasi, paano Lord kung kukunin mo misis ko, mahirapan ako. Kaya tulungan mo, ipahiram mo pa siya sa akin. There is selfishness on that. Apo? Kaya ho, ang aking pong prayer, katulad din po ng marami, minsan, selfish yung prayers natin. Pero lagi ko pong tinatapos ang panalangin ko sa paniniwala na mangyayari ang kalooban ng Panginoon. And I am willing to accept that. Kasi iyon naman ang turo. Pag alam mo ang doktrina, tama ang lahat. Tama ka manalangin, tama ka mangaral, tama ka mag-evangelize, tama ang lahat. Pero pag sablay ang doktrina, sablay na ang lahat. Kaya, naku mga pastor, kayo po mga miyembro kinakausap, kasi mga pastor nyo, sarado na isip niyan. Hindi na kayang baguhin. Hindi na. Anyways, ayoko naman maghumatol. Pero wala na ho sarado na. Parang mga kabayo na may takip dito. Kaya ngayon, bawal na pakinggan si Pastor Roel. Huwag na kayong makikinig kay Pastor Roel, malilito lang kayo dyan.
Yung mga pinagtuturo niyan, alam niyo po, meron na kaming Unida Biblical Seminary nung araw. Ang ganda sana. Unida Biblical Seminary na dapat nagtuturo kung anong doktrina ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo. Ikinalulungkot ko, bakit ang doktrina ibang tinuturo? Pasensya na kayo. Pero, ay, pwede po ba saglit tayong tumungo? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat. Thank you po, Lord, sa patuloy na pagpapahayag mo sa amin, sa patuloy po na pagbibigay mo sa amin ng kaliwanagan, sa mga talatang ginagamit ng mga maling tagapagturo ayon lamang sa kanilang mga kagustuhan. Ginagamit ng mga taliwas ng mga mangangaral para pasunurin sila sa kanilang mga pangiskam sa kanilang mga miyembro. Na para bang nasa kanila ang kapangyarihan ng pagkontrol sa banal na espiritu at kapangyarihan para buksan ang pintuan ng langit at maggawad ng mga himala. Panginoon, wala po kaming ganong kapangyarihan. Wala po akong ganong kakayahan. Kung may mga panalangin ka pong sinasagot at tinutugunan, ikaw yon. Kung pinagbibigyan mo ang mga kahilingan namin dito sa Tinig ng Pag-asa, dahil iyon ang plano mo. Hindi po dahil binago namin ang gusto mo, dahil hindi naman namin magagawa yon. Kaya po sa oras na ito, minsan pa, dudulog kami. Hihiling. Magbabanggit ng mga kahingian ayon sa iyong kalooban. May mga sakit ang aking mga kapatid. May mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. May iba't ibang mga pangangailangan. May mga suliranin sa mga relasyon. May mga nangangailangan ng katugunan sa pang-araw-araw na biyaya sa pagkainan. Panginoon, sa iyo po kami dumudulog at sa iyo po kami humihingi ng awa. Sana po yung mga nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa ay naliwanagan, naunawaan kung ano ang aral na ito at sawayin, itakwil yung ganitong klase ng mga turo kasi hindi naman ito ang turo ng iyong iglesia at hindi naman ito ang turo ng iyong mga salita. Kaya po Panginoon, sana po ibalik mo sa kanyang orihinal na dignidad ang Iglesia Evangelika Unida de Cristo. Ibalik mo sa dating kalagayan ang mga manggagawa nito. Ibalik mo sa tamang direksyon ang mga pagtuturo at huwag umayon makipagkompromiso sa takbo ng mundong ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Again, siguro may nagtatanong, Pastor Roel, do you believe in physical healing? Yes, of course. Pero, yung pong tamang paraan ng paggaling. Kung ito'y gumaling, ito po ay kalooban ng Diyos. May nagtanong pa, magpapabaksin ka ba? Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Ano po? Kung may sakit ka at kailangan po talaga ng itong vaccine na ito ang gamot, bakit hindi? Huwag na kayong magpapaniwala sa mga mga doomsday theorists na itong vaccination na ito ay gagamitin for the Antichrist. Ito po ang aking pananaw dyan, mga kapatid. Kung malapit na tayo sa end times, at kung ito yung mga palatandaan ng pagdating na ng Antikristo, ang tanong, makakaapekto ba ito sa pananampalataya ko? Di ho ba? Kung ito talaga yung end times na, praise the Lord, at least malapit na, Panginoon. Yung iba pong mga mananampalataya, takot na takot sa kung ano-ano tong mga kinatatakutan. Ako po, gusto kong magpa-vaccine. Available na po ako magpa-vaccine ngayon Magpapaschedule na lang po ako kasi 50 plus, kapag mayroon kang condition like diabetic, pwede ka na magpa-vaccine. Ang reason kung hindi po ako nagpapabaksin, gusto ko po sabay-sabay na kaming mag-anak.
Kasi hindi ko po alam kung ano epekto. Kung nagpa-vaccinate ako, tapos yung mga anak ko ay wala, hindi sila na-vaccinate, baka maka-apekto yung... I don't know, wala naman po sinasabing gano'n, pero I would like to say na pag nagpa-vaccine ako, sabay-sabay na kaming mag-anak. Ganun po yung aming plano. Pero magpa-vaccine po ako, huwag niyong katakutan ito. Bakit? Kasi, kung meron ka pang gustong gawin para sa Panginoon, mainam na yung magawa mo ng may kalayaan dahil alam mo na ikaw ay vaccinated. Right now, hindi ako gusto kong pumunta ng Amerika. Dahil may mga kapatiran sa Amerika na naghihintay po sa aking pagpunta ron. Hindi ako makapunta. Dahil po, kailangan ng vaccine. Kailangan maayos na ang lahat. May nag-iimbita po sa akin sa Guam. Ano po? Pero hindi po makapunta. Ang dami ko pong invitation. Sa Pilipinas na ako walang invitation. So mga kapatid, salamat po sa Diyos at kayo po'y nakasama ko ngayong araw. Good morning kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Esther Olanyo, kay Lily Camialo, kay Bunso, magandang araw, kay Ate Merly Toledo, kapatid na Lani Tulagan, kay ARB Garden. Ayan, magandang araw. Sino kaya tong kapatid na ARB Garden? Ganon din po kay Ate Cora Dolor, kay kapatid na Yoli Dipol, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Evelyn Cameros, Kuya Rodante Kerubin, Kuya Eric Maines, Ate Mirna Sinfuente, at Kuya Nestor Sinfuente. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ate Belen Olaes, kapatid na Joel Apellido. Ayan si Brother Joel, sundan nyo rin po yan. Maganda yung mga aral po niyan sa Facebook, no po? Brother Joel, keep it up. Ate Mirna Sapitan, ayan, parang ang tagal na nating di nakita, Ate Mirna. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa California. Kuya Dol, ang Ate Albi Paredes, magandang araw sa inyo. Ate Paz de la Cruz, kapatid na Marjorie Almasar, let us continue to pray for baby Ayela. Ganon din kay Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Mariby Frias, Ate Agnes Causaren, kapatid na La Paz Mendoza, ayan, magandang araw po. Ate Elsa de la Marter, magandang araw sa iyo. Pastor Benjamin Velasquez Jr., magandang araw, Pastor. Napapansin ko po to si Pastor Velasquez, araw-araw na po nakakasama natin. So pagpalain po kayo ng Panginoon, Pastor. Ayan, kay kapatid na Pete Paloma, magandang araw, kapatid. Malinaw na malinaw po, nawa maituro din po ito ng ating mga generales para sa ikatitibay ng ating mga kapatirang unida para maging matibay sa ating doktrina. Wala naman pong nanonood na generales sa atin kaya hindi po nila malalaman itong mga to. Kung may nanonood po man sa atin, ay baka mamaya pag-replay na kasi hindi natin nakikita eh. O kaya naman, baka mayroong nagre-record nito. Kasi ang alam ko po, nire-record yung iba, pinuputol-putol at sa kanila pinakikinggan. Hindi yung buo. No? Meron pong isang generales na gano'n ang trabaho. Pinuputol-putol yung sermon ko, pinaparinig sa distrito, kapra-kapraso. Nakakalungkot, ano po. Hindi buo, no? Ano mapapala doon? Siyempre, yung mga, parang kay Eli Soriano, gano'n, no? Gano'n ang trabaho, puputol-putol tapos papalabas sa programa niya. So mga kapatid, hindi na ako umaasa. No po? Kasi yung mga generales ngayon sa 2022, iba na naman yung generales na yan. So yan, kaya kami po rito, we just continue to what the Lord wants us to do, and nobody can stop us from doing so. Kaya nilagay ko na po dyan, Bishop Ruel Camia. Kaya tinatanggap ko na po ngayon yan. Kung tinatawag akong bishop, hindi na po ako nahihiya. Kasi proud po ako na inilukluk ako dyan ng Unida Christian Church of Canada. Na never akong kikilalanin ng aking iglesyang sinilangan sa Pilipinas dahil ayaw nila. I rest my case. Ayan. So, ayan. Ate Marie Cruz, magandang araw po sa inyo. At least, sa mahigit 100 nanonood sa Tinig ng Pag-asa, lahat kayo kinikilala akong bishop. Anyways, ano ba naman yung title na yan, mga kapatid? Yang title na yan, wala po ni 5 duling na karagdagan yan sa aking ikabubuhay material. At wala ring gloryng ibinibigay sa akin yan dahil ang aking glory is not on the title. Never did I claim anything
of glory to myself at sa lahat ng mga na-accomplish dito sa Canada. Lahat po niyan ay sa Diyos ang glory. Ay, nako mga kapatid. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Nane Elong Santarin, Ate May Capillar, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ana Visto, Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Ayan, kapatid na Marie Carlim, Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Ate Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas. Alam niyo po, nung walang pandemya, nung walang pandemya, may mga kapatiran sa church na nakikita ko lang every Sunday. Pero alam niyo po, kagandahan, itong nagkaroon ng pandemic, pumirmi yung mga tao sa mga bahay-bahay, At katulad ngayon, mga nasa bahay nyo lang kayo. So, naisip ko po na talagang gawing platform ang YouTube, ang Facebook sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ito po naman ay ginagawa ko na bago pa tong pandemic na ito. At nakita ko po na talagang pwede naman pala na magkaroon talaga ng simbahang online. Hindi po ba? No? Kaya again, gusto ko pong ipaalala sa inyo, April 4, alas 7 po ng umaga dito, alas 8 po ng umaga sa Pilipinas, ay mananambahan po tayo. Nakapag-usap na po kami ni Pastor Rainier Herodias. Siya po yung mangunguna sa atin sa araw na yun sa mga pagkanta. Na-forward na niya rin po sa akin yung mga aawitin natin. So it is going to be a sunrise service, no po? Hindi na po sunrise, Easter service po ito. Gabi na po sa Pilipinas yun Pero ganun pa man, magsama-sama po tayo. Iniimbitahan ko kayong lahat. Ito po ay Zoom at ipopost ko po ito sa inyo po, sa timeline po ng inyong lingkod. At I hope makasama ko po kayo sa pagsamba na yon sa April 4. Ayan, Ate Evelyn Cameros, Ate La Paz Mendoza, kapatid na Gary Camua Morales, magandang araw sa inyo. Kapatid na Sara Colina, can you please say hi and happy birthday to Predicador June Colina. Birthday po ngayon ni Predicador June Colina. Magandang araw. Ate Nilda Victoria, magandang araw po. Kapatid na Ided Orense, Ided, magandang araw. Kumusta mga kapatiran sa Noveleta? To God be the glory, nawa nga po ay maisaayos ang mga doktrina at katuruan natin sa doktrina at magkaroon ng iisang panindigan na ayon sa turo ng Biblia. Ito pong si Ided ay matagal ng mananampalatayang unida ito. Kita niyo po kung anong kanyang sinasabi. Isa lang po ibig sabihin yan, talagang ang mga mananampalatayang unida ay litong-lito sa mga katuruan. Ayan, Brother Edwin Samot, magandang araw sa iyo kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at panunood sa Tinig ng Pag-asa. Ayan, sabi ni Pinsan Ernel Advincula dito sa New York, Pastor, pasyal ka, may vaccine na ako this coming Monday and second dose ko by Pfizer. Sa kalooban ng Diyos, Pinsan Elner, ay makakapasyal tayo. New York pala to, si Pinsan Elner. Kapatid na Morena Mulitas, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales. Kapatid na Sally Macabales, itong si Sally ay nag-aral din ito sa PMI before. Ayan, salamat Sally, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Pro Sombrero, alam ko itong si Pros ay nasa ibang bansa. At pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Si Maribeth Eusebio, magandang araw sa inyo. Si Ate Percy Rivera, magandang araw sa inyo. At si Ate Flor de Lisa Maines. Ayan. So ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At magkita-kita po ulit tayo bukas, Biyernes na po. Thursday na po ngayon. I will be spending my whole day today preparing message for Sunday at magre-record na po kami ng mensahe later para po sa Sunday live, para sa Sunday streaming. Kung may pagkakataon po kayo na umattend ng mga gawain pa ng Unida sa Sunday, so feel free. Kaya lang medyo gabi na yon sa Pilipinas, yung alas 10 ay alas 11 na po sa Pilipinas, so medyo gabi na po yon. So again, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.